makaka-receive na po talaga si Sara Duterte ng kanyang iniintay at napakamahalimuyak na warrant of arrest or subpoena. We were informed already that the NBI had finished its investigation, but there's a need to further evaluate it, and we are sending. So yun mga pre, bago po natin ituloy-tuloy yan mga pre, no? At talaga namang itong si Sara Duterte dahil sa kanyang katigasan ng ulo at alam mo yun, yung pag-ignore po sa NBI ay talaga namang makaka-receive itong si Sara Duterte ng warrant of arrest. Diba? Oo. Malapit niya nang ma-receive yan. Diba? Kasi ang natatandaan ko po, ang sabi nung NBI, no, nung nakarang taon, hanggang katapusan po ng December 31, katapusan December 31, pag hindi po siya nagpakita or nagparamdam, ay talaga namang, kumbaga, yun na yung last chance ni Sara na magparamdam sa December 31. Pero sa pagkakaalam ko, hindi po yata nagparamdam. Buti pa yung multo, nagpaparamdam. Diba? Aba, NBI, inignore. Feeling kasi ni Sara Duterte, siya yung presidente ng Pilipinas Diba? So, ito po ngayon yung bibigyan natin ng reaksyon. Nako, kaabang-abang po ito. Imagine, pag nalabasan ng warrant of arrest tong si Sara Duterte, nakakahiya po. Vice President, nagkaroon ng warrant of arrest. Diba? Kayo, ano sa tingin nyo? Yung mga DDS dyan, pag na-warrant si Sara, magagalit na naman. Sasabihin na naman, ginigipit. Yun kasi yung mga word nila pambobong words. Ginigipit. Diba? Ano pa? Mga bangag. Baka yung NBI, tawagin nyo rin bangag, Umayos kayo, naku po. Kung talagang matapang kayo, halimbawa lang naman po, nagkaroon po itong si Sara Duterte ng warrant of arrest. Abay, umagit na kayo. Sumali kayo. Sa bagay, si Sara Duterte nag-practice ng makulong. Yung sa kongreso noon, yung nakulong yung kanyang kasama na si Lopez. Diba nandun din si Sara sa loob? Parang ano lang nagpa-practice na. So yan po yung bibigyan po natin ngayon na reaction mga pre, no? Pero syempre, bago po natin ituloy-tuloy yung reaction na to, ayan meron po tayong ano dito. Meron po tayong YouTube channel dito, Facebook page. Ayan, asan na ba yun? Nawala. Tingnan nga natin. Wala. Asan na ba yung ating page? Ito. Yan. Ballpoint Man 2.0, huwag nyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. Siyempre, meron din po tayong TikTok. Ayan, same lang naman po yung pangalan. Okay, hindi po kayo malilito. Kung ano po yung pangalan ng ating YouTube channel, yun din po yung ating Facebook, yung ating TikTok. Diba? Para hindi po kayo mahirapan. Okay, and syempre mga pre, sa hindi pa po kumbaga, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. And also ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin dyan. Okay, so eto na nga, no? Focus po tayo dito. Yan. Okay? Bigyan po natin ito ng reaksyon, isang nalalapit. Nalalapit na talaga, no? Itong warrant of arrest ni Sara Duterte. No? Di naman po tayo gumagawa ng kwento, tayo'y may pinagbabasihan po, no? May basihan po tayo. May video po, okay? Hindi po ito gawang hindi po tayo gumagawa ng kwento katulad ng mga bobong DD shits. Sila kasi fake news. Kung ano lang naman yung andito sa video, yun lang po yung binibigyan natin ng reaksyon. Okay? So, eto na, no? Pakinggan po natin ito. Finally po mga boss, tapos na po at nagkaroon na po ng probe ang NBI sa death threat ni VP Sara kay President Bongbong Marcos, Speaker Romualdez at kanyang asawang Lisa. So, eto pinagbantaan mo ang First Lady,
ang speaker, ang presidente, hindi naman pwedeng walang managot sa mga nagbabanta. Diba? Tayo nga, normal na tao lang. Pag nagbanta tayo, diba? Magkaka-litsi-litsi yung buhay natin. Katulad nung panahon ni Digong, merong isang teacher na nagbanta din kay Digong na sasabi na ito papatungan daw ng milyon yung ulo ni Digong. And then yun, nakasuhan yata yung teacher na yun, tapos humingi din ng sorry. Nag-sorry din, hindi ko alam kung natanggal yun sa pagka-teacher. Alam ko naalala nyo yun nag-viral yun Diba? So, wala, batas yan, mali talaga. Pinagbantaan mo si Digong noon. Ay, ano nangyayari sa'yo? Nag-sorry ka. Mali naman po kasi yung magbanta. Ngayon, si Sara Duterte naman kasi yung nagbanta. Okay? And then, mali yun. Hindi porket Vice President ka, ganun-ganun ka na lang magsalita sa Presidente ng Pilipinas? Hindi ganun. Panagutan mo yan, Sara Duterte. And syempre, pasalamatan po natin yung NBI. Dahil ginagawa po nila yung kanilang trabaho. Hindi naman po sa sinasabi na, hindi, maka-PBBM yung NBI. Hindi po. May mali kasing nagawa si Sara. Ang NBI kasi, walang ano yan, walang kinakampihan yan. Nagtatrabaho lang po sila. 'Di ba? Nakitaan naman medyo palpak talaga si Sara doon sa mga lumabas sa kanyang bunganga. Kaya ayan. Binigyan pa nga si Sara Duterte ng chance na humarap. Pero hindi humarap. Bakit po? Kasi hindi po kayang i-explain ni Sara Duterte sino ba kasi yung nagbanta sa'yo. Siyempre, aalamin yan. Iimbestigahan ka. Ituro mo sa amin ngayon sino yung nagbanta. Diba? So, syempre, si Sara Duterte, walang maituturo yan. Diba? Tandaan po natin, pag mga DDS, fake news po yan. Diyan po sila sanay. Diba? Tuloy natin ito. So finally po, tapos na yan, makaka-receive na po talaga si Sara Duterte ng kanyang iniintay at napakamahalimuyak na warrant of arrest. Naku po! Sabi pa naman mga DDS, the best president. Kahit vice pa lang siya tinatawag na siyang president. Paano ba yan? Mukhang makaka-receive na di umano itong si Sara Duterte ng warrant of arrest. Galing sa NBI. Paano na yan? Presidente pa ba yung tawag nyo dyan? Sa bagay may mga taong nakakulong na hindi man siya presidente kung tawagin, pero mayor. Baka maging mayor yan. Mayor! Hindi, yung mga nakakulong, di ba may mga leader-leader dyan sa loob ng kulungan. Ang tawag sa kanila ay mayor. Ewan ko lang kung babae. Baka mayora. Di ba? Napapanood ko kasi yan sa mga pelikula, yung ganyan mga tawagan We were informed already that the NBI had finished its investigation. But tapos na ang investigasyon. There's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence. Makinig mga DDS DDS! And evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. So now mga boss, alam naman na po ng lahat yung storya na. Syempre, pamilyar yan sa Pilipino. Pamilyar yan sa buong kumbaga sa buong Pilipinas. Okay. Pamilyar yan yung kwento na yan. Ayan. Sara Duterte is like a bomb na like a bomb. Siya nga daw yung magiging reyna ng impyerno. Sabog siya anytime. Imagine niyo mga boss, vice president pa lang yan. Papaano na po kapag naging presidente yan? Baka po Eto tama si Makagago. Vice President pa lang yan. Papaano kung naging presidente na yan? Ako ang nakikita ko po, hindi po magandang mamuno ang babae sa bansa na magiging presidente, hindi po. Lalaki po talaga ang nararapat na mamuno sa bansa. Kasi kung ganun kasama si Digong sa panahon niya, pag itong si Sara Duterte ang makaupo, madudoble pa po. Lalo pong lalagapak yung ating bansa.
Babae po yung namumuno eh. Lalo na kung bobo ka. Oh? Sample ko lang, maraming bobo dyan, tapos biglang maging presidente. Babagsak po yung ating bansa. Lalagapak po yung ating bansa. KO! Diba? Si Digong nga, lalaki yan eh, pero medyo tagilid yung bansa natin sa panahon niya. Paano pa po kung si Sara Duterte? Eh, yung alam lang nito, Sheminit. Sheminit lang alam nito. Oo. Tapos minsan, nagbigay siya ng mensahe dun sa China. Feng Xi, Feng Zhuai King Xiu, An Xing Huang Hu Qing Kuai La. Parinig kita sa mukha eh. Feng Xi, Hai Hu Xing Wang Fu. Parinig kita sa mukha eh. Oh. Yun lang po yung alam niyan. Parinig kita sa mukha eh. Wag, sobra ka ng babalo ah. KO! Gigil ka sa akin ah. Kahit yung mga normal na tao lang na wala namang ginagawa, maging alanganin po ang kanilang mga buhay dahil sa sitwasyon na yan, ano? Hindi, syempre, sa panahon nga ni Digong eh, normal yung pamumuhay nila, biglang nagkalit-silit yung buhay. Nadadamay po sila eh. Diba? Marami pong nadamay sa mga patayan na yan. Oo. Tapos tatawagin nila, successful daw yung war on drugs ni Digong. Kapag sinabi mo successful, ganito yan. Dapat maraming nakulong. Walang namatay. Diba? Porque na lang kung nanlaban talaga, totoong nanlaban, eh syempre bilang isang pulis, kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. Lalaban ka. Pero kung yung tao nahuli nyo na, walang kalaban-laban, tapos tutudasin nyo, ibang usapan po yun. Tapos may mga minor pang namamatay, 3 years old, diba? Marami. Paano nyo tatawagin perfect yung inyong programa? Yan, daming na-damage yung buhay. KO! Diba? No? So parating tandaan mga boss, hindi dapat tayo makalimot sa mga ginagawa ng mga politiko na ito. Kasi isa po yan sa pinaglalaban ng mahal natin na administrasyon ngayon. Ang magkaroon tayo ng kapayapaan. Tama. Ang magkaroon po tayo ng kapayapaan, yun yung ipinaglalaban ng administrasyon ngayon. Pero ang mga Duterte, ayaw po ng kapayapaan. Ginugulo po nila yung administrasyon. KO! Ginugulo nila. Diba? Kasi, nakatikim po kasi ang mga Duterte kung gaano kasarap kung ikaw yung maging presidente. Bukod sa marami kang pera, kontrolado mo pa lahat, may power ka pa. Diba? Kontrolado mo lahat eh. Natikman po yan ng mga Duterte kung gaano kasarap ang maging presidente ng Pilipinas. Kaya hinahanap-hanap nila yan ngayon. Kaya hindi po sila tumitigil sa panggugulo sa administrasyon kasi gusto nilang agawin yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso hindi nyo kaya. Lalo tuloy kayong nakikilala ng mga Pilipino na ganyan pala kayo kabastos. Ganyan kayo kasama. Diba? Ang Pangulong Bongbong Marcos ba natin, gumanti ba? Gumanti ba sa mga kalaban? Hindi po. Hindi. Nagpupukus lang po yung Pangulo natin sa pagpapaunlad paunti-unti ng ating bansa. Habang yung mga Duterte, di mapakali, parang sinisilihan yung puwet. Diba? At tamang pag-iisip, lalong-lalo na. Yan po minimum yan na requirement ng isang politiko, yung may tama ka man lang na pag-iisip. Hindi yung kung sino-sinong itetret mo, wala ka. May tama ka bang pag-iisip? KO! Eto, para sa akin, si Sara Duterte wala na po sa tamang pag-iisip ito. Bakit? Puro po pananakot yung ginagawa. Unang-una, dahil dun sa relo, pupugutan yung Pangulo natin ng leeg, ng ulo. Diba? Pangalawa, uhukayin si Marcos Sr. kung saan nakalibing. Itatapon daw po sa West Philippine Sea. KO! Then, sumunod na yung nagbanta siya sa tatlong, sa presidente, sa speaker, sa first lady. Pinagbantaan niya. Tama ka pa ba? May tama ka ba? KO! Sobra naman yata yung pagkabangag mo. Aba! KO! Uy! Ba
vice president ka lang. KO. Dapat marunong kang lumugar. Oh, KO. tuloy. Paninindigan regarding sa China, no? Yung mga pro-China dyan. And actually, hindi mo maipaliwanag kung nasaan ang confidential funds. Hindi po ganun yon mga Pag kasi magnanakaw ka, hindi mo basta-bastang maipapaliwanag yan yung mga ninakaw mo. Bakit? Nag-iisip ka pa paano magpalusot Oo. Ganun yun. Ay, naku po. Sabi niya, aanhin niya ang hundreds of millions when ang nakawan sa gobyerno billion. Mga sira pala kayo. Aanhin niya yung hundreds of millions. Well, pwede kayang ano yan? Yung millions na yan, pwede kayang patayo ng ano yan, ng gasoline station, pwede mong ibigay kung may ex ka. Halimbawa lang Halimbawa lang, kung mahilig ka sa halimbawa, merong isang kurakot na vice president. Okay. Pwede kaya niyang kurakutin yung hundreds of millions tapos ibigay niya dun sa kabit. Kung halimbawa lang, sample lang yun baka naman kayo itong nga DDS, nag-iiyakan agad Sample lang, kayo naman talaga. Ganun yun. Kung sino man yung vice president na yan, pwede niyang gawin yun. Kaya, wala pong magnanakaw na umaamin. Pero may magnanakaw na nagpapalusot. Magpapalusot yan. Tapos wag mong ilalang yung hundreds of millions. Kasi pera ng mga Pilipino yan. Dugot pawis nila yan Pinaghirapan nila yan Tapos ilalang mo lang. Hindi ka talaga marunong magpahalaga Imposible naman yan mga boss. Isipin nyo naman kung gaano na po katindi ang leakage ng Pilipinas dahil sa mga taong tulad nitong mga Duterte na ito. Sila po talaga ang nakakapagpadumi at nakakapagpahirap sa bansang ito. Kaya nga tinatawag na Dutae. Dahil ganun sila kadumi. Madumi silang makipaglaro. Traidor. Diba? Traidor sila. Kaya nga ang tawag sa kanila, Dutae. Ano pa bang, may bago ba? Intindihin mga boss. Para sa mga binabayaran dyan na trolls, intindihin nyo itong mga sinasabi ko. Bakit nila iintindihin? Sa mga binabayaran na trolls, pera yung kailangan ng mga yan. Alam nyo, ang mga trolls na yan, walang pakialam sa bansa natin. Importante sa kanila, kumita ng kumita kahit mali na yung ginagawa. Ganun yun. Diba? Yung sasabihin nila, mahal yung bansa. Hindi nila mahal yung bansa. Ang mahal nila yung mga binabayad sa kanila. Diba? Ganun sila katanga. Kita nyo lang ng utak, maintindihan nyo to kasi lahat po ito ay real talk at legit lang. Paano nila gagamitan ng utak? Parang robot yung mga yan. Nakaprogram na yan. Siya kung sasabihin gagamitan ng utak, tanong ko lang, may utak ba yung mga DDS na yan? Wala pong utak yan. Mga bobo po yan. Diba? Pag makikipagdebate nga yan mga yan, bobo nga Diba? Sa TikTok nga, marami akong nakikita na PBBM supporter, DDS, nagdidebate. Kung pakikinggan mo itong mga sinasabi ng DDS, wala katulad dun sa nareaksyon na natin ng nakaraan, merong isang kamuka si Basti dun, ka-look-alike, nakipagdebate. No? Ang topic nila dun, patungkol sa 20 na kilo na bigas. Diba? 20 ba o 25? And then, sabi nung PBBM TikToker, wala namang nangako. Di naman nangako yung Pangulo na ipapatupad yung ganyang presyo. Pangarap lang yun. Ang sabi ng tangang DDS, basta may nasabing 20, yun na yun. Basta may lumabas daw sa bunganga, pangako na daw. Ipangarap nga yung lumabas sa bunganga ng ating mahal na Pangulo. Diba? Ganyan po, kabobo, katanga, pag DDS ang nagsalita. So, yun lang po muna yung ating video mga pre. Ayan na, syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito mga pre.
Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan ha. Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong TikTok. Pareho lang po yung pangalan. Ballpoint Man 2.0. Pwede yung i-search. Lalabas po yan. Okay? Syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Yan ha, para, syempre, ring the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so yun lang po muna yung ating video mga pre. Ingat-ingat, kita-kits po sa susunod na video. Yon, ingat po, and bye-bye pansamantala.